Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang panghihikayat ay tungkol sa puwersa. Para sa kanila, ito ay tungkol sa mas mahusay na pagsasalita, pagmumukhang kumpiyansa, pag-iipon ng mga dahilan at paglikha ng pagmamadali. Kaya sila ay nagsisimulang mag-perform. Inaayos nila ang kanilang boses, kinokontrol ang ekspresyon ng mukha, sobrang nagpapaliwanag para hindi magmukhang mahina. Pinupush nila ng sapat lang para makaramdam ng kontrol, pero hindi sobra para hindi magmukhang desperado. Sila ay nagpapakahirap. Tapos biglang dadating ka. Hindi ka mukhang pilit na manalo. Hindi ka mukhang takot matalo. Hindi ka mukhang umaasa sa resulta para patunayan ang sarili mo. Mukha kang okay ka na. At yun ang mas nakakabahala sa mga tao kaysa sa anumang uri ng pressure. Ang tahimik na lakas na hindi napapansin hanggang huli na. Karaniwan ang panghihikayat ay ramdam agad. Nararamdaman mo kapag may gusto ang isang tao. Naririnig mo ang gutom sa tiyempo ng kanilang pananalita. Nakikita mo ang insecurity na nagtatago sa likod ng lohika. Dahil doon, nagiging predictable sila. Ikaw, hindi. Hindi ka emosyonal na lumalapit. Hindi mo itinatali ang pagkatao mo sa magiging sagot. Hindi ka umaasta na parang dito nakasalalay ang halaga mo bilang tao. Tinatrato mo ang desisyon bilang optional. At ang utak ng mga tao ay hindi marunong mag-handle ng optional na otoridad. Kapag may taong may gusto mula sa'yo, kalmado ka. Kapag may taong nangangailangan sa'yo, nakakaramdam ka ng power. Pero kapag may taong hindi ka kailangan, doon nawawala ang kontrol. Una, hindi ka nagpapakita ng pagmamadali. Ang pagmamadali ay kadalasang tagas. Naglalabas ng pagmamadali ang mga tao sa pamamagitan ng pagmamadali ng salita, pagpuno ng katahimikan, paglambot ng paninindigan, at paulit-ulit na pagsasalita. Sinusubukan nilang takasan ang pagtanggi. Pero ikaw, hindi. Sinasabi mo ang dapat sabihin ng isang beses lang. Hindi mo ito dinadagdagan ng mga palamuti. Hindi ka humahabol ng kumpirmasyon. Hindi ka naglalagay ng emosyonal na pampalambot. Tapos titigil ka. Ang paghinto na yon ay hindi neutral. Lumilikha ito ng tensyon. Dahil ngayon, sila ang may buhat-buhat sa bigat ng sandali ng mag-isa. Walang emotional guidance, walang reassurance, walang mga senyales. Isang desisyon lang at ang malinaw na katotohanang mabubuhay ka kahit alin ang piliin nila. At doon biglang nababaliktad ang power dynamic. Ang ginagawa ng isip nila nang hindi namamalayan. Ang katahimikan pagkatapos ng sinabi mo ay hindi bakante. Puno ito. Pinapaikot ang isip nila. Bakit hindi niya ako kinukumbinsi? Bakit parang okay lang sa kanya na mawala ito? Minamaliit ko ba ang halaga nito? Ano ang meron siya na hindi ko nakikita? Inaasahan nila ang effort. Inaasahan nila ang panghihikayat. Inaasahan nila ang pressure. Pero ang nakuha lang nila ay pagpipigil. At ang pagpipigil ay may mas malakas na senyales ng kumpiyansa kaysa sa anumang pag-arte. Ikalawa, mukha kang taong hindi kayang saktan ng pagtanggi. Dito nagiging takot ang discomfort. Hindi ka naghahanda para sa pagtanggi. Hindi mo ipinagtatanggol ang sarili mo bago pa man yun mangyari. Hindi ka nagpapakita ng emosyonal na kahinaan na nakatali sa magiging resulta. Mukha kang taong tanggap na ang posibilidad na tanggihan at sinisira nito ang isang pangunahing paniniwala sa lipunan na ang pagtanggi ay katumbas ng kontrol. Kung ang pagtanggi ay hindi ka kayang saktan, hindi ka kayang ipahiya, hindi ka kayang bawasan, ano ang epekto nito? Kaya biglang ang pagsasabi ng no ay hindi na mukhang makapangyarihan. Mukha na itong delikado. Ang sandaling tahimik na lumilipat ang power. Karaniwan ang kapangyarihan ay napupunta sa mas kaunti ang kailangan. Ipinapakita mo kahit hindi mo sinasabi na mas kaunti ang kailangan mo. Kaya ngayon sila ang bumabawi.
Ipinapaliwanag nila ang pag-aalinlangan nila. Binibigyang katwiran nila ang posisyon nila. Pinapalambot nila ang pagtanggi. Patuloy silang nagsasalita. At hindi mo sila ini-interrupt. Hinahayaan mo lang. Dahil bawat dagdag na salita nila ay patunay na nararamdaman nila ang hindi balanseng sitwasyon. Hindi na sila basta nagdedesisyon. Pinamamahalaan na nila ang kawalan ng katiyakan. Ikatlo, hindi mo kailanman sobra-sobrang pinapaliwanag ang halaga mo. Karamihan sa mga tao ay pinoprotektahan ang sarili sa pamamagitan ng mga dahilan. Naniniwala silang ang lohika ang magsisilbing panangga laban sa pagtanggi. Kaya pinagpapatong-patong nila credentials, intentions, benefits at mga explanations. Pero ang sobrang pagpapaliwanag na ito ay may iisang mensahe lang. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Pero ikaw, hindi ka humihingi ng paniniwala. Nagsasabi ka, humihinto ka, hinahayaan mong tumama ang kahulugan o hindi. Ito ay psikolohikal na marahas sa pinakatahimik na paraan. Dahil ngayon, sila ang napipilitang unawain ka ng walang gabay. At kapag napipilitang mag-interpret ang isang tao sa kawalan ng katiyakan, hindi nila ito minamaliit. Pinapalaki nila ito. Ini-imagine nila yung mga nakatagong leverage, yung hindi binibigkas na kumpiyansa, yung posibleng pagsisisi sa hinaharap. Ang katahimikan mo ang nagpapakilos sa imahinasyon nila, laban mismo sa kanila. Bakit mas malakas ang bitag ng sarili nilang konklusyon kaysa sa anumang salitang sasabihin mo? Kapag pinapaliwanag mo ang sarili mo, nililimitahan mo ang interpretasyon. Kapag hindi mo naman ipinapaliwanag, nagiging personal ang interpretasyon. Hindi lang nila iniisip na baka mahalaga ito. Ang iniisip nila ay, bakit ako nakakaramdam ng kaba? At sa sandaling pumasok ang emosyon nila, hindi na rasyonal ang desisyon. Panloob na ito. Hindi na sila tumutugon sa'yo. Tumutugon na sila sa pakiramdam na ikaw ang nagpagalaw. Ika-4, hindi ka kailanman nakikipag-agawan ng kontrol. Hindi mo sinusubukang dominahin ang silid. Hindi mo tinataasan ang boses mo. Hindi ka direktang humahamon. Hindi mo kailangan yon. Nananatili ka lang matatag habang ang iba ay nag-a-adjust. At ang contrast na yon ay may ginagawang sobrang hindi komportable. Dito nila nararamdaman ang sarili nilang pag-arte. Ramdam nila ang sarili nilang pamamahala ng perception. Ramdam nila ang sarili nilang pagsisikap na panatilihin ang otoridad. At ikaw, hindi ka nagbabago kahit kaunti. Ang katahimikan mong yon ang tahimik na naglalantad kung sino talaga ang nakakaramdam ng banta. Bakit ang pagiging kalmado mo ay parang panghuhusga kahit hindi naman? Hindi ka nanguhusga, hindi ka kumukontra, pero ang pagiging kalmado mo ay parang pagsusuri. Hindi dahil may sinabi ka, kundi dahil wala kang kailangan mula sa kanila. Sanay ang mga tao na may nangangailangan sa kanila. Ang pangangailangan ang nagbibigay ng halaga. Ang pangangailangan ang nagbibigay ng leverage. Ang pangangailangan ang nagpapabigat sa pagtanggi. Inaalis mo ang pangangailangan sa equation. Kaya ngayon, naiwan sila sa isang nakakabahalang tanong. Kung hindi niya kailangan ang approval ko, ano ang nakikita niya na hindi ko nakikita? Bakit ang pagtanggi sa'yo ay parang pagsasara ng maling pinto? Ang pagtanggi sa'yo ay hindi ramdam na tapos na. Ang pakiramdam nito ay kulang. Parang pagtatapos ng usapan na walang resolusyon, pagtalikod sa isang bagay na hindi pa tapos, o pagpili ng katiyakan kaysa sa isang bagay na hindi pa malinaw. Hindi ka nagre-react, hindi ka humahabol, hindi mo muling binubuksan ang paksa. Simple ka lang na nagiging hindi available. At doon nagsisimula ang pagdududa. Hindi agad dumarating ang pagsisisi. At yon ang punto. Hindi laging maingay ang pagsisisi. Sa kaso mo, dumarating ito ng huli. Pagkatapos ng usapan, pagkatapos humupa ang ingay, kapag inuulit nila ang eksena sa katahimikan. Naaalala nila kung gaano ka kakalmado, kung gaano lang kaunti ang kailangan mo, kung gaano ka kabilis nag-move on.
At biglang ang pagtanggi ay parang hindi na mababawi. At hindi mo iniwang bukas ang pinto, emotionally. Isinara mo ito sa pamamagitan ng hindi paghihintay. Ang psikolohikal na epekto na hindi pinag-uusapan. Nagsisimula silang magtanong sa kanilang sarili. Nagkamali ba ako ng kalkula? Sinusubok ba niya ako? Paano kung dapat pala akong lumapit? At dahan-dahang pumapasok ang pinakamasakit na realization. Walang nawala sa iyo. Sila ang nawalan. Ang katotohanang hindi komportable para sa marami. Hindi ka naging makapangyarihan dahil sa matalinong pananalita. Naging makapangyarihan ka dahil sa kontrol sa sariling emosyon, pagiging komportable sa posibilidad ng pagkatalo, pagtangging mag-overperform at kahandaang umalis ng malinis. Sinusubukan ng iba na mapanalunan ang mga tao. Ikaw, hinahayaan mo lang silang ibunyag ang sarili nila. Bakit ito gumagana kahit tahimik ka lang? Hindi mo dinodomina ang mga usapan. Nagdo-dominate ka sa kawalan. Nagiiwan ka ng espasyong hindi nila makontrol. Inaalis mo ang sarili mo nang walang paliwanag. Hindi ka emosyonal na nagtatagal. At sa sandaling mapagtanto ng isang tao na hindi ka naglalaro sa ekonomiya ng approval, bawat no na ibinibigay nila sa iyo ay mas bumibigat. Dahil final ito. Dahil hindi ito mababawi ng charm. Dahil hindi ka babalik para magmakaawa. Ang pagtanggi sa iyo ay hindi nakaka-empower. Ang pakiramdam nito ay maling basa sa sitwasyon, na palampas na pagkakataon, desisyong masyadong minadali. At ang pinakamasama, hindi nila alam kung bakit mali ang pakiramdam. Alam lang nila na mali ito. Dahil hindi mo sila kinukumbinsi. Pinapaharap mo sila sa katotohanan ng hindi mo kinailangang gawin yon. At kapag naramdaman ng isang tao yon, ang pagtanggi sa iyo ay hindi naligtas. Ito ay nagiging isang pagkakamaling tahimik nilang dadalhin, aminin man nila o hindi. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, madalas sa mga taong puno ng negatibo ay walang ginawa kundi magmanipula ng iba, magmarunong, manggaya ng opinyon ng iba. Sa katulad kong introvert na tahimik, tanggal ang kanilang maskara dahil hindi ako kayang pasunurin ng gusto nilang kabuktutan. Salamat po Sir AP, the best ka talaga. God bless always. Sabi naman ni Vicarus, mula nang ipinanganak tayo, binigyan na tayo ng modernong lipunan ng mga life scripts na hindi natin pinag-iisipan, kaya nagiging banta sa sistema ang mga taong nakakapansin sa kakaibang alituntunin. At ayon naman kay Blueby Grace, ako pag feeling ko draining sa energy ko yung tao, I disconnect right away. I go by, if they show you what they are, believe it. At shoutout din kila Shai Desirdo, Annalyn Granada, Rexon Kamatis, Junjun Perang, Jola Short Video, Kay Molino, Cathy, Lorena Bintas, Ramlat, Lone Survivor Diaz, Nick Reyes, Haro Abrigo, at kay Renante Damgo. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam ba kung bakit weird ka sa kanila? Dahil hindi mo sila ginagaya? Panoorin mo sa video na to.